Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Balik shop muna itong si Pajero po natin na 3 doors. Ito yung ginagamit ni Sargento kasi nalusong to sa baha nitong mga nakaraang bagyo. Dapat i-check muna natin lahat para magamit ulit ni Sargento na hindi ako kinakabahan. Kasi ang mahirap, kapag sila ang masisiraan, siyempre ako ang talagang magre-rescue sa kanila kung saan sila nasiraan. Dahil nga po sa inilulusong sa baha, dahil ito po ay matangkad din naman itong Pajero ni Sargento na to, ito po ay naka 4-inch body lip din. Ayan, tingnan nyo po. Oh. Ayan yung lip locks na ginagamit natin dito. Tapos ang ating gulong ay naka size 33 po tayo. Malaki po yung kanyang diametro. Kaya kung sakali mang may baha na hanggang tuhod, so nandito lang po yan. Ayan. So, kayang-kaya pa rin kasi mataas din naman ang ground clearance po nitong Pajero na 3 doors. Lumang sasakyan, very reliable naman sa lahat ng sitwasyon sa pagmamaneho. Halimbawa, magte-trail ka, pupunta ka sa mga bulubunduking lugar. Aba, kayang-kaya po nito yon kasi 4x4 po ito. At malaki po ang makina na to. Naka 4D56 po ito. So 2.5 diesel po at naka-turbo. Yun po ang kagandahan ng mga Pajero na sineset up. Kahit sabihin mong luma yan, 89 model na Pajero, naka 4x4 ka naman at maganda ang makina, panlaban po talaga yan sa baha. Kung ikaw naman ay nag-set up na kahit sabihin mong ito'y hindi naman talaga pang off-road, pero sinet up mo na parang off-road, ito po ang magiging itsura. At siguradong talagang pakikinabangan nyo. Ito po, tignan nyo po ito. Ito, madalas ko na pong nakikita to sa FB. Madalas nagpo-post to. Saka ang may-ari po nito, napaka-gandang lalaki. Saka ang ganda ng kanyang katawan. Ito, tignan nyo po. Ayan, pakita mo, atras ka paglin. O marumi nga lang, dahil nga po sa ito'y nalalaban din sa baha. Dahil yung kanilang lugar ay talagang binabaha, lumulubog sa putik. Kaya ganito ang itsura. So, syempre, natapos na yung bagyo, pero malakas pa rin ang hangin, ha? Hindi pa rin ako kumbinsido na wala ng habagat. Buti pa si Glenn, alam. O nandiyan pa rin yung habagat, may kasamang ulan at may kasamang hangin, kaya hindi pa rin po kayo makakasigurado sa inyong mga pagbabiyahe. Pero kung ganito naman katangkad ang iyong sasakyan at ang may-ari din po nito ay matangkad din. Halika nga dito, Kuya Bernard. Ayan, si Kuya Bernard. Kuya po, kasi ano ba? Bakit ba Kuya? O. Kasi Ayan. agila. Agila po. Oh, kami po ay mga kuya, kami po ay mga agila. Kaya itong si Kuya Bernard, ayan yung kanyang crosswind na 4x2 na naka LSD na naka double wishbone. Bakit ba nandito ka ngayon? Ano ba ang pinapaayos mo? Pinaayos ko lang yung itong suspension. Medyo nagka-problema kasi nga naibabad sa baha. Oo. Pero mga 3 years na bago ko naramdaman yung 3 years. problema. Oh, 3 So years ibig na. sabihin, itong ginawa natin na naka-double wishbone ka, 3 years na pala 3 years to? na, oh. Bali, twice na nababad sa baha to. Twice na. Oh, pero itong baha lang, last na baha, saka lang nagka-problema. Nagkaroon ng problema. So matagal-tagal Naramdaman yung ko na, 3 years na yun. 3 Ngayon years. parang ang nakita ni Engineer Tolitz, yung ano lang, yung busing, no? Oh, ito. Ito. Oh. So yan yung nakita ni Engineer Tolitz, oh. Sa mga crosswind na stock, goma eh. Goma. Mas madaling masira. So ito lang yung nasira sa'yo ngayon, Kuya Bernard. Pero tanong ko sa'yo, bakit ka ba nababaha? Saan ka ba nakatira? Sa Montalban, bahain. Bahain ba yun? Bahain doon. Saan ka ba dadaan bago ka makarating ng Montalban? San Mateo, bahain yan. Bahay. Oo, bahain. Hanggang tuhod yan. Oo. Oo, dyan sa may malapit sa munisipyo. Oh, Tapos doon, malapit sa amin, sa subdivision, talagang hanggang dito. yung baha, may kasamang putik. Meron. Meron. So ngayon, nasira yung suspension mo, pero hindi ka ba nagsisisi kasi yung crosswind mo Hindi ganyan ang naman, naging kasi itsura? advantage siya. Kasi nung nakaraan, yung mga sedan, namang problema. Ako, pasipol-sipol lang ako. Oh, kaya mo sila, no? Kaya. Takbong pogi. Sabi ko nga, alis muna kayo dyan. Ako muna padaanin nyo. Takbong pogi, ano? Takbong pogi, Sino ba yung isang kasama rin natin na nakaganito rin, yung taga Bulacan? Si Sandel. Hindi yun, parang doble yung pressure. Nakaganito din po yun. So marami na po kaming mga nakaganitong setup na talaga naman pakikinabangan mo sa iyong pagmamaneho at dala-dala mo ang pamilya mo dito eh. Oo, syempre. Di ba? Ito isang ano na. Sa mga kapatid po namin, sa mga legit na mga kapatid. Pag hindi ka nakarating ng Panata, wala, hindi ka Wala, makakatupad. hindi ka makakatupad. So, pag malakas ang ulan, malakas ang bagyo,
Pag Oh. may baha, Ano gagamitin mo? syempre. Siyempre ito, dati gusto na niyang ibenta to. Ito po Oo, gusto totoo niya nang naman, ibenta. Sabi ko, bakit mo ibebenta? Kasi noong time na yun, ano pa tayo, yung Drop kit. drop kit. Drop kit. Gusto niya nang ibenta kasi hindi talaga, failure po yung drop kit Oo. namin noon eh. Laging basag yung Inaamin ko upper arm yun. natin. Gusto niya na tong ibenta. Pero, mayroong isang pangyayari sa buhay mo, di ba? Na talagang pinagsisihan mo na yung iyong H100 ay bumaluktot ang connecting rod. Bakit bumaluktot ang connecting Binaha rod? yun, binaha. Ini-start ko eh. Oh, di ba? Binaha, hanggang tuhod lang yun. Agad todo. Eh bakit bumaluktot ang connecting rod? Kasi na, di ba, binaha na siya. Ini-start ko pa ng Ini-start ini-start. mo. Oo. Humigop ngayon ng tubig Mm. yung kanyang air cleaner. Yung air cleaner kasi ng mga Nasa baba H100 lang, nasa nasa baba baba. lang. So pag higop, pasok doon sa cylinder, baluktot ngayon ang connecting rod. Ini-start. Oh. 100,000 din ang 100,000, no? Grabe. Tapos pinagawa niya ron sa Montalban, hindi na kaya. Pinato natin papunta dito. Inakyat na dito. Isang araw lang naman. Wala na yung mekaniko namin na yun, yung matanda eh. Oo. Si Mang Larry. Wala na yun. Pero tapos na yung problema niya doon. Ngayon, dahil doon, ibebenta mo pa to? Hindi na. Sabi ko nga, ito na yung sasakyan natin hanggang paghukom. Kasi talaga pakikinabangan nyo. Ngayon, yung iba natatakot, baka daw kasi sabihin na LTO, bawal yan yung mga ganyang setup. Siguraduhin muna nila na wala na tayong madadaan ng baha. Oo. Kasi ang dami pong mga sasakyan dito ngayon na nandito sa Autorans, pati doon sa kabilang parking namin, halos lahat po binaha. Halos lahat ay magbabayad ngayon ng malaki. Doon sa mga bibili nilang computer box, doon sa bibili nilang mga parts ng transmission, lalo na yung mga Ford na naka-DCT. Oo. So yung mga DCT nyo na binahan, ako, kawawa talaga kayo. Lusaw. Diba? So ngayon, Kuya Bernard, si Kuya Bernard ay mayroon ding YouTube channel. Ayan. At si Kuya Bernard, kapag bibili kayo ng mga furnitures, yan, ahente po siya. Imported furnitures. Imported furnitures. Pero sabi mo kanina, walang China-made. Walang China na material. Wala. Ano siya? Oo. Nakabox na. Yung mga Oo. compressed wood. Compressed wood. Oo. At saka mga sopa, mga local naman yung sopa namin. Local yung sopa. So yung mga pinutol na punong kahoy, hindi kayo, baka Hindi, kayo hindi. yung dahilan ng pagbaha, ha? Hindi. Sila, May mga deforestation. kliyente kami. Oo. So, pwedeng mag-inquire sila doon. Ayun. Oo. So kayo talaga ahente. 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 Supplier kami. Supplier. Pero bawal kaming magrekta sa sa tindahan. Oo, sa tindahan. Oo. Bago mo gawin itong crosswind mo na ganyang kataas, hindi mo ba namimiss yung luma mong crosswind? Hindi rin eh. Kasi Hindi na? ito, parang advantage kasi siya eh. Di ba? Pag baha, wala kang problema. Eh, Pag mababa, kasi medyo mag-iisip ka pa kung Mag-isip ka itatawid pa. mo. Hindi. Ito, tignan mo. Bubutasan. Ha? Ayos? Yung handling. Wala yung ganun-ganun niya eh. Yung pakinakapang eh. Pati yung yung stabilizer link mo. At saka maganda na yung ano niya. Yung hunting niya. Oo, di ba? Wala na yung Stable na siya, stable na. Ito, mababa ito, Kuya Bernardo. Wala pa nagalaw dito. Kung ganito ba, yung crosswind ngayon na gagamitin mo dyan, pauwi sa inyo, ito ba makakaligtas na ba ito sa hanggang baha? dito ang baha, di wala. Wala na. Oo. Samantalang ito, di ba? Hanggang dito Oo. lang. Tuloy-tuloy pa rin. Mataas pa rin. Oo. Kasi pag naka-double wishbone suspension po, mga kapatid, kasamang umaangat yung chassis. So pag umangat yung chassis, kasamang umaangat yung makina. Kaya yung oil pan nga nito sa langis hindi aabutin ng tubig Di ba? Kaya makakapag-rescue ka pa Na-try mo na bang mag-rescue to? Yung father nung Sino? ka-office mate ng wife ko. Ka-office mate ng wife mo. na-rescue namin. Wala ka pa bang naisakay ditong, sabi mo, 2 babae lang naisakay mo dito. Meron, asawa ko. Asawa mo, saka? Nanay ko. Wala ka pa naisakay dito? Wala. Hindi, rescue naman Hindi, kahit na. Kahit na? Ayoko. Ayun Talaga naman, Ate Kai. Naniniwala ka ba? Maniniwala yan. So ito mga kapatid, tingnan nyo, ito yung stock na crosswind. Ayan. So mababa talaga siya. Ngayon, walang problema, napakatibay nito kahit ilusong mo yan sa baha. Kaya lang, siyempre, papasukin ng tubig ang transmission mo. Tapos yung alternator mo, dahil nasa baba ang alternator, pwede ka talagang ma-stuck doon kapag ka nasira yung alternator mo, tapos nawalan na ng karga yung baterya mo, hihinto na yan. Itong Revo na to, tignan nyo,
Kuya Bernardo. Mababa din eh, oh. Oo. So pag hanggang tuhod ang baha, wala na, pasok na tong flooring yan. Oh. Kaya yung mga ganitong sasakyan, kung meron po kayong mga ganyang sasakyan, mas maganda talaga ipalip nyo. Ito, Kuya Bernard, tignan mo, nililip namin to. Di ba ang hirap kapag kayong, spare Yung tire gulong mo nandito nasa- sa ilalim? Kasi siyempre, pag medyo naranasan mo yan eh, oh. gagano Oh. ka. Oh. Tapos kukunin mo dito, tapos ibabalik mo na naman yung na-flat. Hindi katulad na pag nandito, Sakto napakabilis na. ako. 'Di ba? Kahit na nakabarong ka. Oo. Oh, naka-Amerikana Hindi ka ka pa. natutunto. Ay katuwang eh. Oo. Oh, 'di ba? Oh, magagawa mo na yung gusto mong gawin na hindi ka madudumihan. Pero Kuya Bernard, ito kasi mahilig tong mag-online. Kaya tignan mo yung nilagay niya, oh. Ay, oo. Oh, so ito papalitan din po namin to. Pero ito naka-body lift na po 'yan, mataas na siya. Kaya nga kung mapapansin niyo hanggang dito na 'yan, naka 4-inch body lift na po ito. So ito tatanggalin ko lahat. At ang ilalagay natin dito ay yung kamukha nung kay Kuya Bernard. Yung sa'yo, XT. XT, pareho. XT yun. XT, oh. Tapos ito, XT. So, yung aming sasakyan, yung 4x4 ko, saka iyang 4x2 ni Kuya Bernard na naka-double wishbone, nagsimula tayo dito sa Ganyan. 4-inch body lift. Anong sabi mo sa may-ari nito? Na. Anong gagawin ng may-ari nito? Hindi siya makokontento sa height nito. Magpapa-double wishbone yan, sigurado. Papa-double wishbone. Sigurado yan. Yung double wishbone, saan nilalagay yan? Di ba? Nilalagay yan sa mga Pampanga made na ano yun? Sa yung hammer. Yung hammer, biro nyo, ang bigat-bigat ng hammer na yun. Yun ang inilalagay namin na suspension para po sa double wishbone. Isuzu Pargo po yun. Yan ay sinimulan ni Autorans para sa mga crosswind. At maging yung mga Mitsubishi Adventure, yan na rin po yung nilalagay natin. Ang may-ari po nito ay isang doktor na nangarap siyang maging sundalo. Kaya siya ay pumasok sa Coast Guard. Lalo na pag nakita niya yun, no? Ito yung inilalagay natin na rack and pinion. Ito ay para sa mga 4x4 na mga Mitsubishi Montero o kaya Estrada. Kaya 4x4 yung pinili natin kasi talagang matataba yung mga rack nga. end niyan. Gamo ang lalaki niya, no? Di ba? Oo. Matitiba yan kasi nga ang gulong na inilalagay natin Mas malaki. ay malalaki din. Mga size 33. Meron nga 35 pa yung aking 4x4 eh. Sa akin, 32 yun. lang. Oh. Sa'yo, 32. 32. Ngayon, ito nilalagay natin itong anti-roll para hindi ka talaga bumaliktad. Ito nga ang tawag dito ay stabilizer bar. So ibinabalik din natin yung mga original na components ng Isuzu Crosswind at yung atin namang double wishbone suspension. Puro bago lahat yan, Kuya Bernard. Oh. At saka ano, no? Diba? Sa tingin pa lang, ang tibay, ano? Tawa ni Engineer Tolitz yan. Hindi tayo mapapahiya sa LTO. Ito, dagdag na namin to. Bago nga, wala akong ganito. Dagdag na yan. O, tignan nyo yung pagkakagawa, oh. Di ba? Akala mo talaga, original. Oo. Habang tumatagal, lalo nating ma-master, nadidevelop natin yung ating trabaho. At nung araw nga, ang nilalagay natin, surplus na rack and pinion. Yung sa'yo surplus yan, eh, no? Surplus. Surplus. Tapos nagpalit ka na rin ng bago yata. Revo pa yata yung nakalagay Revo sa'yo, yan, eh. oh. O, Surplus Revo yan, yun. oh. Hindi ako naglalagay ng rack and pinion na walang mabibiling repair kit. So, iyo, Revo pa yon. Pero ito na ngayon yung pinakabago. Mas matibay ito, mas mataba, mas malaki. Kita mo, no? Kasi ayaw nating mag-backjab tayo, eh. Si Kuya Sam, na taga Antique, ang may-ari nito. Layo. Layo, no? Tapos yung green kanina doon, taga Bataan po, ang may-ari nun. Boss, ano yan? Hindi ko naabutan yung Mini Cooper natin dati. Ano sila yung mas mo, boss? Sige. Yun na muna po ang aming maihahatid sa inyo, yung mga sasakyan naming mga luma na ginagawa namin para pakinabangan natin. Ito bago. Itong Veloz na to. Kakaunti lang ang tinakbo. 2021 model. Pero sira na ang kanyang computer box. Sira na ang kanyang PCM. Kailangan nang bumili ng may-ari nito. At ang mahirap doon, Kuya Bernard, yung PCM na yon, ipoprogram mo pa yon. Kasi ito ay may immobilizer. Yung mga masisira ng PCM, huwag kayong basta-basta bibili ng computer box. Kasi hindi nyo yan basta-basta mapapaandar. Dahil kapag ka may immobilizer ang inyong mga units,
hindi yan basta-basta mapapaandar kahit lagyan mo yan ng panibagong computer box. Baka masayang lang din po ang pera nyo. Magtanong po kayo sa mga magagaling na mga mekaniko, sa mga mapagkakatiwalaan nyo, or pumunta kayo sa mga kasa. Kasi lalo na kung mga bago pa yung mga sasakyan, o kahit sabihin mo medyo luma na, pero talaga nangangailangan ng mga ganyang computer box, kailangan ng medyo high technology na pagtrato sa inyong mga sasakyan, nandiyan po ang mga kasa, nandiyan ang mga dealerships para makatulong po sa inyo. Si Kuya Bernard, ituloy mo na yung pagbablog mo. Oo nga eh. Di ba? Yung tungkol sa mga furnitures. Pwede. Oo, tungkol sa weights. Kasi talagang ano to eh. Oo. Regular, no? Di naman, twice a week. mga ganun. Oo, yun. So, tuturuan kayo ni Kuya Bernard kung paano maglaba. Mamalansya. Mamalansya, mamalengke. So, yan po ang Design. ituturo sa inyo. So, nakakakilala po kay Kuya Bernard. Sa Masbate. Masbate. Oo. Pero sinasabi nila, Bisaya daw yun. Part ng Bicol yun. Ayun, Kaya oo. Okay, mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Sana po sa mga susunod na panahon, kapag okay na yung kanyang channel, magbablog din po siya, panuorin nyo po at marami po kaming ihahatid sa inyo para po sa ating ikatutuwa kasi ito, komedyante po ito eh. Medyo. Magaling po yan maglaba, mga kapatid, ituturo po niya yan sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.